Let us open our Bible on Proverbs chapter 17, verse 3. Praise the Lord. The fining pot is for silver, and the furnace for gold, but the Lord trieth their hearts. Yes. Napakaraming gumagamit ng silver. Sa mundong ito, napakaraming gumagamit ng gold. Sapagkat they are useful metals. And aside from useful metals, they are precious metals. Subalit, bago ito sila naging pure gold, bago ito sila naging pure silver, dumaan muna sila ng furnace or apoy or pot. Itong pot kasi, clay, yan yung final na ilagay ang silver or gold to purify by fire. Yan yung nilalagay sa furnace. Hindi naman pwede yung gold, hindi ilagay sa pot kasi yan ay mag-spread or matapon. Kasi nung nandun ako sa Tibuli, when I was asked to bless a gold plant in Tibuli, sa panahon ni Brother Aboy Baitan, pinakita talaga sa akin yung proseso. From the start, sabi ni Brother Aboy sa akin, Brother, binibili namin yung mga waste ng mga small scale miners. So yung mga waste nila, kasi gamit nila yun lang mercury, hindi lahat nakukuha. Siguro mga 40% lang na gold ang nakuha nila, yung 60% nandun pa. Kailangan ng masilan na proseso. So ang ginagawa namin, binibili namin yun, pero ina-assay muna namin. Assay means test kung ilang percent pa ang laman ng gold. Pag malaki ang percentage ng gold, binibili nila yan. Tapos nakasaking yan, mga buhangin, mga bato. Dadalhin yan doon sa planta. Idaan yan sa conveyor. Ihuhulog yan doon sa ball mill. Ibu-ball mill uli. Alam mo yung ball mill, maraming mga bakal yan sa loob na umiikot na malakas. Pupukpukin yung mga bato, yung mga buhangin hanggang siya ay mapipino. Pagkatapos, ihatid na naman yan doon sa cyanide. Ito namang cyanide, itra-transform na yung solid form of gold into liquid. Pagkatapos, ibubuhos na naman yan doon sa carbon. Ang carbon naman, i-absorb niya yung liquefied gold doon sa carbon. Tapos yung carbon, nandoon na yung content sa gold. Pero hindi mo pa makita. Dadalhin yan doon sa i-electrify. Kukurintihan yan. Malaking area. Ikukurintihan. Yung kurente, isi-separate niya yung gold at saka silver. Pagkatapos niyan, yung gold, dadalhin yan sa oven. Initin yan. Tapos magkulay siyang parang, alam mo yung kape na powder, pag binasa mo, halos black ang kulay. Dark brown. Yun ang maging kulay, hinihintay nila yun. Pag ganun na, doon na, final na. Ilagay na yan sa paso. Tutukan na yan ng blowtorch for 3 hours to 4 hours. Nakatutok yan. Walang hinto yan. So sabi ni Aboy sa akin, dinala na ako doon sa furnace. Sabi niya, ilang oras na yan? Kasi nakatutok na yung sa pot, nandoon na yung gold. Sir, 2 hours. Sige, Bradsheet, balik tayo, 1 hour and a half. Luto na yan. Merinda muna kami. Pagkatapos, balik. Timing. Tapos na yung fire. Biniyak yung pot, pak! Nahulog yung gold. Kaya dumikit yun Itim. Tapos, ilagay sa, ginanon sa tong, binaba doon sa tubig para maglamig. Pagtapos, ginamitan ng steel brass na pino. Ay, kita mo yung kinang ng gold. Tapos sinabunan. Pinahawak sa akin. Ganon. So, ganon. O, ibigay mo kay Pastor Chito, ipahawak mo. Alam mo, pag ganun ko,
Para akong nagkaano ng, ito, hindi pa nakarating na 1 kilo ito. Para akong umawak ng 1 kilo na asukal, samantala ang liit lang niya. Nilagay namin sa timbangan, almost 1 kilo, mga 980 grams. So ito din sa buhay natin. Tayo ito. The fining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord trieth the hearts. Kung ano ang purpose sa fire at saka sa fining pot for the silver, for the gold, the same purpose with us. Bakit? Ano ba ang purpose ng pot at saka furnace para sa gold and silver? Para maging valuable sila. Para maging useful sila. Para ma-mold sila. Para ma-purified sila. So ganun din sa buhay natin. Ang purpose niyan is to purify us, to make us valuable in the eyes of God, to make us useful in the eyes of God. Basahin natin. Proverbs 25:4. Praise the Lord. Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel for the finer. Yan. Take away the dross from the silver. Ano yung dross? Kalawang. And there shall come forth a vessel for the finer. So, hinahanap ng Diyos yung mga vessels na purified. Tayo yan. Kaya itong mga fiery trials sa buhay natin, huwag tayong magtaka niyan. Good purpose yan. Precious purpose yan. Huwag tayong magtaka sa mga bagay na yan. Pero nakita ko yung blowtorch, kontrolado rin. Kontrolado. Alam mo yung blowtorch, pag hindi mo yung i-control, pagtalsikan yung gold, tapon yan. Sayang. Kaya controlled. So ganun din ang pagsubok sa buhay natin, kontrolado. Amen? Praise the Lord. Kontrolado. Basahin natin. 1 Corinthians 10:13. Praise the Lord. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you were able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Yan, kontrolado. Kontrolado ng Diyos yung apoy. In purifying us. Hindi yan. Na walang control, hindi pwede. Tingnan mo yung makakita, punta tayo dyan sa mga tinsmith ba yan? O goldsmith pala. Mayroong maraming nagpapagawa dyan ng mga jewelries, mga sing-sing, wedding ring, basta any rings, professional ring, meron pang mga bracelets, lahat na ginagamit ng mga tao. Kita mo yan, pag magtrabaho sila doon sa table nila, yung kanilang paa na nagpapump doon sa blowtorch, control. Control lang. Kasi pag sobrahan mo yan, tatalsik talaga yung gold. Dahil may halong hangin yan pressured yan So ganoon din sa pagsubok sa buhay natin. Alam ng Diyos ang kakayahan natin. Hindi siya magbibigay sa atin ng pagpupurify sa atin, pagtitest sa atin, na hindi natin kaya. Kontrolado yan. Amen? Praise the Lord. There hath no temptation taken you, but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Hindi siya magbigay sa atin ng pagsubok na higit sa ating makakaya. Kontrolado. Alam ng Diyos yung measure ng ating kakayahan at hindi siya magbibigay ng tukso o pagsubok sobra sa ating kakayahan. Paano yung mga tao, pastor, na nahulog sa tukso? Dahil ba binigyan sila ng Diyos ng sobrang pagsubok na hindi nila kaya? Hindi po. Kulang sila sa prayer. Merong instruction ang Diyos sa buhay natin, watch and pray always.
Pag hindi natin yang ginawa, kahit konting pagsubok, mahuhulog tayo. Pero kung ginawa natin yan, hindi magbibigay ang Diyos ng pagsubok above that we are able. Malusutan natin lahat yan. But will the temptation also make a way to escape, that we may be able to bear it? Kaya natin yan by the grace of God. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, lahat ba sinusubukan? Hindi lang yung mga pastors para gamitin ng Diyos. Kayo rin. So subukin din kayo ng Diyos para bigyan kayo ng Diyos ng katalinuhan, kaalaman. Kasi sa mga test na yan, mag-improve yung knowledge mo, mag-improve yung wisdom mo, dahil ma-realize mo lahat eh. God will put us into actual test. So actual mo ring maranasan ang wisdom ng Diyos na ibibigay sa iyo. Basahin natin yan. Isaiah 1:25 hanggang 27. Praise the Lord. And I will turn my hand upon thee, and purely purge away thy dross, and take away all thy stain. And I will restore thy judges as at the first, and thy counselors as at the beginning. Afterward thou shalt be called the city of righteousness, the faithful city. Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness. Yes. Imagine that. Iko-convert ka with righteousness. Kaya itong mga test sa buhay natin, to convert us to righteousness. Parang gold. Sige, kuha ka ng gold dyan sa bundok na hindi mo giprocess. Ibenta mo yan. Reject yan. Ay, sir, may gold nga ito, pero hindi man ito. Ang way na ibenta nyo sa amin, bato pa man ito. Kailangan, daan mo yan sa proseso hanggang final. Dadaan sa apoy, purified. Ang aming binibili, sir, purified gold. Or pure gold. O di ba? So sa buhay natin, i-convert tayo ng Diyos. Kasi wala namang righteous kahit sino sa atin. Para maging purified tayo, idadaan talaga tayo sa proseso. O kaya, we must undergo. Kaya yung inawit natin kanina, He leadeth me. Saan tayo lead ng Diyos? Sunod ka lang. Parang gold ka galing sa bundok. Susunod-sunod lang yan sa proseso hanggang maging pure gold siya. Hanggang maalis lahat yung mga impurities, dross, lahat ng mga kalawang. Yan. So, I will turn my hand upon thee and purely purge away thy dross. So it is the hand of God that perform it for our conversion to righteousness, for our sanctification, na maging vessels tayo unto honor. Purpose, purge away thy dross, and take away all thy tin. Kaya nga purified kasi wala ng impurities. Lahat tanggalin niya ng Diyos. I will restore thy judges at the first, and thy counselors as at the beginning. Hindi basta-basta judge ka, tapos impure ka. Hindi ka pwede makapag-judge sa problema righteously kasi impure ka. Magbigay ka ng counselor o counsels as a counselor, tapos impure ka. Yan sinabi sa banal na salita ng Diyos, ikaw nag-asaway ka sa muta ng iba, hindi mo kinukuha yung sarili mong muta. Yan. Afterward, thou shalt be called the city of righteousness. Tatawagin kang syudad ng katuwiran. And the faithful city. See? Gandang community ito. I-mold ng Diyos. Maging city of righteousness, maging faithful city. Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness. See? Marami tayong matutulungan, gagamitin tayo ng Diyos para sa mako-convert with righteousness ang mga tao. Pero
ang pinaka-priority talaga subukin, una, ang mga nagdadala sa Word of God. Ang naghahandle sa Word of God. Sila yung unang subukin. Sila yung unang isalang. Kasi sila yung gagamitin ng Diyos para din magturo sa mga tao, sa mga members. Basahin natin. Malakay chapter 3, verse 3. Praise the Lord. And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Yan. Sons of Levi, they are the one who handle the office of the priesthood, the ministry in the temple, the sacrifice of the Lord para sa atonement for the sin of the people. Sila yung nagbibigay ng salita ng Diyos. Sila yung unahin. How can you purify if you are not pure? That's why Jesus said, I sanctify myself that they might be sanctified. So, una talaga. Ngayon, sa inyo. Then, sa inyo, pagkatapos ma-purify kayo, makakadala kayo ng mga kaluluwa. Makaka-convert kayo with righteousness sa mga tao saan ka man gagamitin ng ating Panginoong Diyos. Imagine that. He shall sit as a refiner and purifier of silver. Uupuan talaga niya. Pag sinabing uupuan niya, He will do for a purpose. Alam nga, mag-upo ka dyan na meron kang gamit dyan para trabaho, mag-upo ka dyan walang purpose. Hindi. Tingnan mo yung gumagawa ng postiso. Uupuan talaga nila yan. Lalot na yung mga goldsmith, uupuan talaga nila yan para masilan nila yung trabahuin. Ganon din ang Diyos. Masinop ang Diyos in purifying us. And He shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Napakahalaga niyan. Kaya, yung ating expectation, lahat ng mga pastors na nag-handle ng Word of God, sila yung frontage sa pagsubok. For a purpose, for a good purpose. Hindi yan to destroy, hindi yan to put to shame, hindi po. But to purge, to sanctify, so that they may offer unto the Lord the offering of righteousness. Praise the Lord. Ganon din sa inyo, susunod din yan sa inyo, lahat tayo. Basahin natin. 2 Timothy 2:20 hanggang 21. Praise the Lord. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Yan, ito na yung pangkalahatan. Pangkalahatan na ito, hindi lang sa Levi, hindi lang sa priesthood, hindi lang. Lahat na ito sa common people of God. But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth. Diba? Diba ang wood that is useful, yung inuupuan ninyo, wood yan. Yung ginagawa ng salaset, karamihan wood. They are so useful. And of earth, yung mga pots na yan, useful yan. Ginagamit yan, kaldero, ginagamit yan para sa plants. Useful sila. So, lahat ng mga anak ng Diyos, we are so useful. Praise the Lord. Pero lahat tayo ipopurify ng Diyos. Kasi ang purpose niyan, for His use. For His use. For His purpose. Yan. Some to honor. Pag sinabing some to honor, you are bound to be used for God's honor. Some to dishonor. Sino itong dishonor? Yung hindi nagpalinis. Yung hindi nag-undergo, hindi nag-submit, hindi nag-humble, bumigay sila.
Bakit dishonor? Tapon ka. Yung gold, pag sinunog yan, may itim yan na, yun yung mga impurities, mga dumi. Dishonor yun, itatapon yun, basura yun, walang value yun eh. Kaya, napaka-importante ito. If a man therefore purge himself from this, kung ikaw ay naglinis, nagsubmit ka sa paglilinis ng Diyos, he shall be a vessel unto honor, sanctified, meet for the master's use. Karapat-dapat kang gamitin ng Diyos, and prepared unto every good work. Lagi kang nahahanda sa mga mabubuting gawa kasi you're led by the Holy Spirit. You are guided by the Holy Spirit. You are no longer bound to do evil works, but you are all the way, all the time, bound to do good works. Yan ang purpose ng ating Panginoong Diyos. Kaya, wag nating bilangin na ikasasama ito sa atin. Hindi po. This is for our own good. That is part of the process of God. For our salvation, for our sanctification, for our body, for the use of the refiner. Siya yung magamit sa atin. Kaya anong sinabi dito? 1 Peter 1:7. Praise the Lord. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Yes. Pag tayo nagpasubmit sa purification at ginamit tayo ng ating Panginoong Diyos at nagpagamit talaga tayo sa ating Panginoong Diyos at ang paggamit sa buhay natin sa Diyos, hindi natin inangkin yung kapurihan at kaluwalhatian, atin binigay lahat sa Diyos. Dito na natin tatanggapin sa pagbalik ni Lord Jesus Christ yung para sa atin. Yung sinabi dito, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Diyan pa natin matanggap yung praise. Who will praise us? God and His angels. Diyan pa natin matatanggap ang honor from whom? From the living God and from His angels. Diyan pa natin tatanggapin yung glory. When? At the appearing of Jesus Christ. Yun na yung graduation. Yun na yung recognition. Yun na yung pagtanggap sa atin sa Kanyang eternal glory. Diyan. Pero habang nandito pa tayo sa sanglibotang ito, do not forget even how God purify you and use you mightily. Always remember that is for the praise of God only, not for us. Tsaka na yan para sa atin pagbalik na ni Jesus. Yan ang lagi nating isipin. Bakit pala, Pastor, kung hindi natin gawin yan? Wag. Maging katulad ka ni Lucifer. Magmamataas ka. Magmamayabang ka. And that will be the cause of your fall. At ang Diyos lalayo sa mga nagmamayabang, nagmamataas. Kaya, lagi nating isipin, anumang paggamit ng Diyos sa atin, either by spiritual or by material, sa gawain ng ating Panginoong Diyos, always think, ginamit ka ng Diyos for His purpose. But this is all for the praise of God. Amen? Praise the Lord. Last verse. Proverbs 27:21. Praise the Lord. As the fining pot for silver and the furnace of gold, so is a man to his praise. Praise the Lord. Kung paano ang pot for the silver, kung paano ang furnace for the gold, ganon din ang tao para sa kanyang kapurihan. Bakit naging silver siya? Because of the pot. Bakit naging gold siya? Because of the furnace. Tayo. Para saan tayo? For His praise. Amen? Praise the Lord. Kaya, to God be the glory. Salamatan natin ang ating Panginoong Diyos na
binibigyan niya tayo lagi ng guidance, wisdom. The finding path is for silver, and the furnace for gold, but the Lord trieth the hearts. Huwag nating i-misunderstood ito, o i-misunderstand. Huwag natin ito i-misinterpret, but rather submit to the process. Amen? And after that process, be useful vessel of God. As useful vessel of God, do not forget the praise and the honor must be only to Him, to God, to Jesus Christ. Praise the Lord. But don't forget, yours is coming. Ang yung sa'yo, darating. When Jesus Christ will come, that's the time. It's your turn. Alam mo yung apo ko, malingaw. Maglaro yan sila, meron kasing regalo si Minmin sa birthday niya, yung slide ba. Dalawa man yan sila. Sabi ni Awi, I'll be the first one because I am the elder. Ay, wala. Yung sabihin ng manghod, it's okay, sabi niya. So mag-slide na yan. Pagtapos ni Awi, sabihin ka agad ni Minmin, it's my turn. Siya na naman. Kaya, yung turn natin, praise, honor, and glory, sa pagbalik na ni Jesus. Amen? Praise the Lord. Yun talaga. Kasi i-avoid talaga ng Diyos yung pagmamataas. Kasi in reality, hindi yan naman yan sa atin eh. In truth, hindi naman yan tayo yan eh. Vessel ka lang. Alam mo yung vessel? Ginamit ka lang ng Diyos. Sisidlan ka lang ng Diyos. Instrument ka lang ng Diyos. Wala tayong kakayahan. Kaya, karapat-dapat lang, doon tayo magbigay ng puri at pasalamat sa Diyos sa anumang magawa natin sa mundong ito. Pagkatapos niyan, pagbalik niya, siya na naman ang magpuri sa atin. Siya na naman ang mag-glorify sa atin. Siya na naman ang mag-honor sa atin. But, super. Ay, grabe. Hindi basta-basta. Hindi mo yung di-describe ni Paul, the suffering of this present time are not worthy to be compared of the glory that shall be revealed at the coming of Jesus. Kasi it's our turn to receive honor, praise, and glory. And who will do this? It's God. Napaka-importante. Kaya, hintayin natin yan. Darating din tayo dyan. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.